Kamusta mga kaibigan? Ako si Typhoon. Mga kaibigan, isang mainit na pagbate, respeto at pagmamahal mula sa akin sa inyong lahat sa panibagong araw na ito. Ngayon, may 6 na bagong miyembro sa Bukirin at ipapakita ko sila sa inyo. Mag-aanda rin tayo ng salo-salo para sa mga anak natin at ipapakita ko ito sa inyo. Maganda ang panahon, malamig at tahimik ang paligid. Si Rocky Bay ay balik na naman. May nagkomento na dapat Belul ang pangalan niya at mukhang bagay nga. Ano sa tingin ninyo mga kaibigan? Hindi ba't bagay sa kanya ang Belul? Pero napanggalanan natin siyang Rocky. Kung sakaling magkaroon ng anak si Rocky, balang araw, balak kong kumuha ng kapareha para sa kanya. Sa tingin ninyo, ba dapat po siyang kuhanan ng magandang kapareha? Anong masasabi ninyo? Sa tingin ko, kailangan natin kumuha kung sakaling mag-aanak sa balang araw, papangalanan natin siyang Behlul. Halika dito, halika, pilyo ka, pilyong Rocky. Nakikiusap ako sa inyo bago magsimula ang video, huwag ninyo akong bigin. Paki-like ang video na ito, mag-subscribe at mag-iwan ng komento para masuportahan ako. Matutuwa talaga ako. Mahalaga sa akin ang mga like at komento ninyo. Huwag kayong tamarin. Suportahan ninyo ako. Tara, simulan natin at tingnan ang mga anak. Kuya, halika. Magkapata Alex, grabe ka na naman. Tinitingnan kita Alex. Kamusta anak ko? May sasabihin ako sa inyo. Simula ngayon, subukan ba natin isalay si Alex sa bawat video para masanay siyang makihalubilo? Lagyan natin ng tubig dyan, baka matapakan at kainin pa niya. Ano nangyari mga baby? By the way, gusto ng may-ari ng mga Pomeranian natin na ipaampun sila. Kaya pinaampun na natin sila. Ngayon, kung papala rin, aalis na sila mga kaibigan. Sabay-sabay silang tatlo na ipaampun. Hindi ako na video pero na-post ako sa Instagram. Ano na mga mahal ko? Lagyan natin ng tubig dyan sa lugar ni Alex. Baka kainin niya ng todo-todo ngayon. Gets nyo ba? Sabi ko, dapat siguro isali na si Alex sa mga video para masanay siya makihalubilo. Anong tingin nyo? Pero hindi dapat lumabas ang mga anak, baka mga agat. Hector Papa, nasaan ka? Alam mong hinihintay mong tawagin kita. Tinititigan mo ako dyan. Anong ginagawa ng leon kong anak? Italiano gabayo? Guwapo kong anak? Grabe ka. Hanga talaga ako sa'yo. Ngayon, si Zeyna Ginang ay nasa huling kulungan. Dinala ko siya dito. Si Zeyna Ginang, mga kaibigan, 70% buntis. Sa tulong ng Diyos, sana makita natin ang mga anak ni Hector. Lumalaki na ang tiyan niya at bumababa ang mga suso. Malapit na mula kay Hector, Papa, darating din ang mga anak natin kung loloobin ng Diyos. Huwag kang magmadali o tumalon, baka malaglag ang mga anak mo. Ayos lang, anak. Salamat at buntis si Zeyna Ginang. Ngayon, si Carlos Papa naman ang gagawing ama. Lagi ka namin tinatawag na Papa, pero walang nangyayari, Carlos. Ngayon, iniintay ko na lang ang anak ni Nora Ginang. Si Nora ang kanang kamay ko dito sa Bukirin, kuya. Lagi siyang kasama ko, parang bodyguard. Andam tumulong, saludo ako sa anak ko. Hinihintay ko ang anak ni Nora para ipakasal kay Carlos. Malaki ito, malaki rin yun. Siguradong magaganda ang magiging mga anak nila. Sa totoo lang, may mga naiinggit talaga sa mga kainkorso namin. Nakikita ko na may pagkainggit ang iba. Tinitingnan ko rin ang kainkorso ng ibang tao. Si Ulan kasing laki lang na sa atin. Pinakamalaki. Tingnan mo si Marla. Tumanda na siya at kasing laki na ng pinakamalaking aso, pati mga lalaki. Si Ulang babay natin, mas malaki siya kaysa kanila. Miniature kainkorso ang kinuha nila. May naninira sa atin dahil nainggit at nagsiselo sila, wala silang ganitong kalidad at ganda. Anong ginagawa nila? Hindi maiwasang mainggit. Pag kainkorso, dapat malaki at kapansin-pansin ang aso. Gets? Anong nangyayari dyan? May ginagawa daw kay Faisal. Pare, atin na ang hari ng kanekorso, si Blue, pinakamagaling sa Turkey. Si Carlos Baba, pare, 12 buwan pa lang ang asong ito. Hintayin mo mag3 taon siya, tingnan natin kayo. Bumili sila ng kanekorso para sa kanila. Tapos sasabihin pa nila na mas magaling daw ang kanila. Ulat, mas malaki ang aso kong babae kaysa sa inyo. Kung hindi siya lalaki, para saan pa ang pag-aalaga ko? Pagka ni Corso, dapat malaki at matikas. Kung hindi malaki, bakit pa ako magkaka-interest? Ulan, tingnan mo to. Tingnan mo si Hector. Sige, tingnan mo siya. Masya Allah, sana akong parang leon. Si Hector, ang pinakamahusay na itim sa Turkey. Ang bumo niya, kita mo ilong niya, tingnan mo bumo niya. Masya Allah, tingnan mo sa gilid at lumipat ka sa tabi niya. Sa gilid para makita taas ng ulo. Halika, Hector! Nakikita mo ba ang bumo na yan? Halika. Halika, Hector, halika. Lumabas ka, anak. Ipakita mo ang ulo mo. Sandali, anak. Tumigil ka. Kita mo yung bungo na yan? Yan ang kalidad, tol.
Grabe, namamatay sa inggit ang mga tao, promise. Tingnan mo ang dignidad at karisma niya. Ulan, igalang, pahalagahan at suportahan ang mga magaling sa kanilang ginagawa. Huwag makipagpaligsa ng walang saysay. Kung may mas magaling ka, saka ka sumali. Kung wala, wag na lang. Halimbawa, tingnan mo ako, may paligsaan ng mga cane corso tulad ng beauty contest at breed standards. Dinadala mo ang aso mo ron, nakakakuha siya ng titulo or medalya, pinipili nila based ron. Halimbawa, dito may ear at tail aesthetics. Hindi sila tinanggap sa paligsahan dahil sa ear at tail aesthetics. Sana wala niyan para madala ko silang dalawa sa paligsahan. Tingnan natin. Sa tingin mo ba mananalo sila o hindi? Naisip ko lang. Sa tingin mo? Dahil sa operasyon sa tainga at buntot, hindi namin sila madadala. Kung hindi, pareho silang may pedigree. Pero hindi nila tinatanggap ang may operasyon. Sasabihin ko sana ang weird naman nun. Tinitingnan nila ang tainga, buntot, lahat at bawal putulin ng mga yon. Nung nakuha namin sila, may operasyon na sila. Halimbawa sa akin, kahit maging tuta pa, hindi ko sila papa-operan para sa aesthetic. Anong mangyayari? Dadalhin ko sila sa paligsahan. Pagkatapos doon, panurin nyo na lang, tol. Gets mo? Ibig sabihin, panurin nyo na lang pagkatapos doon. Ngayon, mga bata, halika, ipakilala na natin ang mga bagong aso. Mga baby ko, ano nangyari sa inyo? Kahapon, dumating sa bukirin natin ang 6 pang aso. Kumusta, Aslan? Karawash? Anong ginagawa mo dyan? Buwapo kong anak. Nasa likod ang isa pa nating babae at may isa pa sa kwarto. 3 silang lahat sa kulungang ito. Ngayon, nailigtas na ang mga anak natin sa kalsada. Kadalasan, inaalagaan sila sa kalsada pero kinuha sila ng ampunan mula sa pinapakainan nila. Pagkatapos kunin, dinala nila sa ampunan. Pagkatapos, doon siya pinakapon. Ipinaampos siya ulit. Sa ngayon, magiging bisita namin sila dito sa aming bukirin. Naintindihan nyo ba? Hindi ako ang may-ari ng mga ito, mga bisita lang silang lahat dito, mga kaibigan. Alam niyo, pati ang mga tuta na ito ay mga bisita rin. Si Caramel ay bisita, si Suklats ay bisita rin. Pagkatapos nun, saan gulungan nga pa sila? Halika, Aslan, halika, halika, halika pa siya. Halika pa siya, halika, halika, halika. Halika, alag, halika. Mayroon din dito, 2 pa, pero hindi sila lumalabas ngayon. Halika, 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 halika. Kuya, hindi naman sila lahat lumalabas, nakahiga lang sila, yan, may isa nga lumabas. Halika anak, halika. Kuya, natatakot sila, halika. Halika, 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 halika. Heto, halika Karabash, halika Karabash, halika Karabash. Yung katabi nito ay kapatid niya, pareho silang pareho. Ngayon, galing din sa shelter na pinagmulan ni Cesur ang mga hayop na ito. Naranasan ni Cesur ang pagmamalupit, pagpapahirap, pambubugbog, pagkawalan ng tiwala sa sarili at trauma. Pareho silang lahat. Kaya sila natatakot at nagalangan. Sana dito, maipakita rin natin sa kanila ang pagmamahal at atensyon. Ano ang mangyayari? Matutulungan natin malampasan ang trauma ng mga hayop na ito. Gagawin natin ang lahat ng makakaya natin para maging masaya sila at maramdaman nilang ligtas sila. Kung paano natin nagawa ito kay Cesur, kung paano natin nagawa ito sa nanay ng mga tuta na ito na sina Caramel at Sutlats. Noong una rin silang dumating, sobrang takot nila, pero napaginhawa natin sila. Masaya na sila na yon. Sana matanggal din ang kawalan ng kumpiyansa ng mga anak natin. Makakabawi sila habang nandito sila. Gagawin ko ano lahat ng aking makakaya para sa kanila. Ang mga ito ay pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, mga kaibigan. Sila ang ating mga nilalang na walang boses. Hindi ko maintindihan paano mo nasisikmurang saktan o pahirapan ng hayop. Anong klaseng konsensya meron ito? Marambalang araw, kuloloobin ng Diyos, maging pangulo pa ako. Palagay ko lang. Sumpa ang sinumang nananakit ng hayop ay ipapakulong ko ng hindi bababa sa 20 taon para di na makalaya. Nakakagulat, may taong kayang saktan ng inosenteng hayop na yon. Kung kaya niyang saktan ng hayop, baka magawa niya rin ito sa tao at maging mamamatay tao. Mamamatay tao siya. Hindi dapat pabayaan ang ganitong tao sa lipunan. Kung binubugbog niya ang hayop na yan, ano pa kaya ang gagawin niya sa asawa at mga anak? Ulan, parang hindi ko maatim na pitigin man lang yan. Parang nawawala ang sarili ko. Paano nakakaya ng konsensya nila yan? Anong klaseng konsensya at kawalan ng awa to? Parang naging demonyo na sila. Hindi ko maintindihan, mga kaibigan. Gagawin natin ang lahat. Tingnan mo, pag nilalapitan ko siya, tumatakbo siya. Ganyan din nun si Cesur. Pero ngayon, si Cesur pa siya, naglalakad-lakad na lang sa bakuran. Hayaan muna natin silang masanay at makagalaw-galaw sa loob ng 1 o 2 araw. Kahapon lang sila na-sterilize at natatakot pa lumabas. Pagkatapos, ipapakita ko sa inyo ng detalyado na yun kasi nahihiya pa sila. Tsaka, taka-opera lang nila, masakit pa ang katawan nila, kailangan pa ng kaunting panahon. Kunin mo si Destan, dali.
Tigyan mo ang karisma ni Destan. Ang tapang mo talaga. Ulan, saludo ako sa tindig mo. Sabi ko, tingnan mo yung talim ng mata niya. Pero ayan, kung saan-saan na lang dumidila. Destan! Anak, tingnan mo dito para makita na lahat ng karisma mo. Saludo ako sa'yo. Grabe, anak ko talaga to. Tunay na anak ng karisma, tunay. Tara mga kaibigan, punta tayo sa mga manok. Simulan na nating ihanda ang pagkain ng mga anak natin. Rocky Bay, mauna ka na po. Hindi, huwag kayong sumama, sandali lang. Sandali lang mga baby, sandali lang mga baby. Teka. Naamoy nyo na ang pagkain, ano? Agad-agad kayong nagdadegsaan. Ngayong araw, bumili tayo ng maraming manok para sa mga aso natin. Heto mga kaibigan, may mga hiwa ng manok tayo dito sa kamay ko. Tingnan nyo, ganito ang itsura ng mga hiwa ng manok. Frozen sila dati, na-defrost ko na. Butterfly cut to, pakuluan sa kaldero. Ngayon, sa kamay ko, meron akong siguro mga 10 hanggang 12 kilo to. Dapat mga 10 hanggang 12 kilo to. May mga manok tayo sa labas at ngayon, meron din sa loob ng kaldero. Ipapakita ko lang ang kaldero natin. Ipakita natin pero di ko sure kung makita sa camera. Paano kung ganito ko ilabas? Niluluto natin ang balat ng manok at ang mga piraso ng manok para sa sabaw. Sa pagkakataong ito, walang karkas. Mayroon tayong sabaw ng manok. Ngayon, idagdag na rin natin ang mga ito sa loob ng mga yon. Pagkatapos dun, mga gaano pang natitira. May 60 kilo ng pangsopas, 10 kilo ang ilagay ko rito. May 10 kilo rin ito. Hindi na natin maluluto yung iba pa. Lahat ng kasya rito, pupunuin ko. Yung iba, ibibigay natin ng hilaw. Ibig sabihin, ngayon may mga 60 hanggang 70 kilo tayong manok sa average. Ngayon mga kaibigan, ang sponsor ng ating mga anak ay may anak na babae na ang pangalan ay Mavi Masal at may aso silang Golden Rottweiler na si Luna at dagdag pa rito may isa pang tao, si Oguzan Shengor. Salamat sa kanila, gusto nilang maganda ng salusalo para sa mga anak natin at nakipag-ugnayan sa akin sa Instagram. Naway tanggapin at pagpalain pa ng Diyos ang kanilang kabutihan. Salamat sa kanilang suporta. Dahil dito, makakapaghanda tayo ng masarap na salusalo para sa mga anak natin ngayon. Grabe, kunan mo man ng litrato ang karne natin. Oh. Parang maggiriwan talaga sila ngayon, parang pista. Grabe. Kita mo yan? Grabe, saludo ako sa Diyos mo. Si Typhoon Baba ang gumagawa ng sport na ito. Si Collagen Typhoon ulit ang nasa aksyon. Ngayon, haluin natin itong mga pork chop at butterfly cut sa loob ng karne mga kaibigan. Sa totoo lang, parang kaya pa nito kumuha ng mas maraming karne. Kailangan pa ba tayong magdala ng pansabaw dito? Anong palagay ninyo? Pakuluan natin lahat ng maayos pero huwag muna na yon. Nagkakahalo-halo kasi. Kasi hindi ako kumuha ng pasta o iba pa. Puro manok lang. Sapat na to, tol. Sa ngayon, marami talagang karne sa kalderong to. Dito lang ako. Mama, ako ang maghahalo ngayon. Sige, ipakita mo ulit. Tingnan mo kung paano naupo ang karne natin. Abang ipinapakita ko to kuya, natutuwa at nakakahanap ako ng kapayapaan. Bakit? Masaya kainin to ng mga anak natin. Pagkatapos nun, kahit ako pang kumain, hindi ako ganun kasaya. Tingnan mo, seryoso ako. Kahit ako pang kumain, hindi ako ganun kasaya. Kailan pa ba yung huli kong nag-ihaw para sa sarili ko? Ay, nasa loob na pala sila. Anong ginagawa niyo dyan? Oy, Destan, halika dito. Shh, halika. Halika, Destan. Halika dito, halika. Halika, hindi. Anak, huwag mong gawin yan. Halika na, halika ng maayos. Destan, hindi namin kayo mataliguran kahit saglit. Sumpa ko, sandal lang. Dumaan ka, anak, dumaan ka. Ngayon, pati si Nora, dumating na rin, palihim nilang binuksan ng pinto, naamoy nila ang amoy ng karne. Lahat sila pumasok. Gutom na ba kayo? Ang laki na ni Destan Baba. Halika. Halika. Paparating ba siya? Hindi. Shh, sandali. Sandali, baby. Ilabas na rin natin si Haidut mga kaibigan. Nagugutom na ang mga bata. Hintayin nating maluto ang pagkain natin. Bigyan natin sila ng isang masarap na salusalo. Anong nangyari, Haidut? Halika rito. Huwag kang tumakbo, oy. Pasaway ka talaga. Halika rin, anak. Ito mga to, alam mo, ito mga to. Si Rocky ang nagturo nito sa kanila. Si Rocky ang nagturo, kaya yan, lahat sila dumarating ngayon.
Ngayon, kinuha ko na ang kariton. Lahat sila nagtipon sa tabi ko kasi alam nilang oras na ng pagkain tuwing kinukuha ang kariton. O Sil? Wala na Sil. Kahit pinagsama namin kayo ni Hector, wala pa rin anak na nakuha. Malas talaga. Chesur pa siya. Kumusta gwapo kong anak? Si Cesur, salamat at talagang nasanay na siya. Talagang nasanay na. Bakit hindi siya masasanay? May pagmamahal, atensyon, kaligayahan at kapayapaan. Paano ba naman siya hindi masasanay? Ang lugar na to ay napakaganda para sa mga aso. Parang paraiso ng mga aso. Apollo! Tumakas na naman si Apollo kaninang umaga. Madalas na siyang tumatakas itong mga araw, mga kaibigan. Nahanap na niya ang paraan sa kadena, kaya tumatakas ng loko. Ngayon si Tyson, nakalimutan natin makawalan si Tyson. Pakawalan din natin si Tyson. Inayos ko yung mga kulungan, ipapakita ko rin sa inyo. Nakalimutan natin yung nakita mo. Kahapon nag-ayos ako sa bakuran dahil may bagong asong dumating. Tyson! Anak ng Argentina, ulan. Anong ginagawa mo, Tyson? Anong ginagawa mo, Tyson? Hindi pa ba inayos ng tatay niya ang kulungan ni Tyson? Hindi talaga dito nakatira si Tyson. Madalas kong makalimutan ang zike, yung gamit natin sa pagtataka ng bakal sa lupa. Doon natin ikinakabit ang kadena. Yon. Nakakalimutan ko yan. Dahan-dahan lang, baby. Kung nakuha ko lang siya, di na niya kailangan ng kulungan na to. Naintindihan niyo ba? Nilalagay ko siya dyan para di makatakas. Ilalagay ko ito ng ganito. Halika na mga bata, magtipon-tipon tayo. Tara, oras na ng kainan. Halika, 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 halika. Halika, Raki, halika. Walang may pakialam sa akin na yun at may 2 oras pa bago kain. Sabi ko ngayon, ibibigay ko na medyo maaga. Para lang matapos agad ang pagkain kasi lumalamig na tuwing gabi. Ay ano nangyayari ate? Mga kaibigan, dinadala ng tindero ang manok at nilalagay doon. Okay? Ay tapos pumupunta siya sa harap nun, tapos sinasalubong niya at inaaway ang lahat ng dumadaan. Pinoprotektahan niya ang mga manok, ang tapang ng anak kong babae. Gustong gusto ko ang instinct niya, tol. Halika nga dito ngayon. Ipapakita ko kung nasaan sina Reyna at Bella. Kahapon inayos ko na pwesto nila, maganda na ngayon, Goya. Halika, halika, halika. Huwag kayong pumunta sa harap ni Sky, mga bata. Huwag kayong pumunta sa harap ni Sky, halika tayo dito. Alam nyo, may 2 tayong kulungan dun kanina. Nagpalagay tayo ng mga bato sa loob ng mga yon, di ba? Ako mismo ang nagkalat ng bato kahapon, tol. Maayos kong ginawa. Ngayon, maganda at malinis na ang sahig. Sobrang ayos at puti ang itsura. Nilagay ko si Reyna dito. Tapos, parang may mga nasira sa ilang bahagi ng kulungan na ito, inayos ko rin ang mga yon. Naglagay ako ng tabla sa gitna para hindi magkagatan sina Bella at Reyna dahil pareho silang babae. Sabi ko, baka sila mag-away, hindi maganda. Malinis talaga ang sahig bro nung nilatag ko. Pati sa lugar ni Bella. Bella! Kumusta? Si Raulong babae. Dito rin, sobrang linis na parang bago. Malinis na, malinis na. Ngayon, tingnan mo dito, komportable na. Hindi na magkakaroon ng putik, hindi na magiging marumi, at hindi na mababasa ang hayop. Naintindihan mo? Tingnan mo, naging maganda na dito ngayon. Binuksan din ni Dede ang lugar na yan, Reyna. Naglagay ako ng tabla para hindi siya makalabas. Matibay na ang mga ito ngayon. Pipinturahan ko ito ng maayos. Pipinturahan ko ito ng maayos para magmukhang malinis. Ginagawa natin lahat para sa kapakanan ng mga anak natin, mga kaibigan. Ano pa nga bang magagawa? Paparating ang ulan, kapag umulan, problema. Ililipat din natin si Sky mula rito, tingnan natin. Sabi ko, gagawa ako ng pinto doon, pero naisip ko, si Sky babaklasin na naman ang pinto. Kailangan natin ilagay siya sa isa sa mga kulungan. Halika mga bata, magtipon-tipon kayo. Si Linda nasa init din. Walang malayang asong lalaki sa labas. Meron isang Rocky? Kunin na natin ang mga manok. Sana di tayo kagatin ni Alakis. Ala, kakagatin mo ba ako, Ala? Ha? Kasi may mga sisiw din na yun eh. Halika, suslo. Halika, suslo. Hindi makalapit si Suslo dahil natatakot siya kay Ala. Halika, Suslo. Dumaan ka, anak. Dumaan ka na, Suslo. Hindi makalapit si Suslo sa pinto dahil umatake si Ala. Anak, kapag tumakbo ka palabas, ganyan ang mangyayari. Teka, tingnan niyo mga kaibigan. May pangsabaw tayo dito. Itong tinatawag nating pangsabaw ay yung may laman na bersyon ng isa pa nating binigay. Tingnan mo ito. O, nakikita nyo ba ito?
Yung may laman. Kumuha kami nito. Ngayon, naghanda kami ng bonggang pangsabaw na handaan para sa mga anak, tol. Magdiwang sila. Teka, wag ko masyadong ilapit leeg ko. Ala! Hoy! Nasaan ang anak kong babae? Ito ba ang anak kong babae? Baliw ba siya? Matake ba sa lahat ng anak ko? Anak ko ba nananakit ng lahat? Teka, gagawin ko ito sa bibig niya. Sa mga video, ginagawa nila ito sa asong umuungol, sumasabay siya sa ritmo, tingnan mo. Hindi namin nagawa kay Ala. Kinakagat niya ang kamay ko. Anak, wag umumol. Halika, halikan kita. Ang tapang na anak kong babae. May mga nagtatanong kung bakit hindi mo pinapapasok si Ala sa harden. Hindi gusto ni Ala ang harden. Kapag nilalagay ko siya doon, tumatakbo siya palayo. Napakalawak ng lugar sa labas para sa kanya. Namamasyal siya sa labas, nakakaibigan ng mga askal, at naglalaro, umaalis at bumabalik. Sa gabi, may mga asong gubat, lobo at iba pang panganib para sa kanya. Shh! Naku! O huwag kayong magpasaway. Para sa kanyang kaligtasan. Pinoprotektahan niya sa estranjero. Nasa pintuan si Alakis, mga kaibigan. Sandali lang, anak. Nababaliw ka na naman. Baliw. Alam ko, nagugutom lang kayo mga bata. Huwag magmadali, sapat ang karne para sa lahat. May niluluto pa at may natitira pa rito. Ngayong araw, siguradong mabubusog kayo ni tatay. Ayos yan, busog na ang mga leon ko, kaya di na sila kumakain. Sobrang busog nila. Ngayon mga kaibigan, taglamig pa. Dahil malamig ang panahon, mas marami kaming binibigay na karne para kumain sila at para mapanatiling mainit ang mga hayop. Hindi, sila giniginaw kapag busog pero giniginaw kapag gutom. Marami akong binibigay para makakain sila, buti na lang sapat ang biyaya. Matataba lahat ng anak natin, kuya, at wala tayong payat na aso. Si Dede lang pumayat dahil sa stress. Meron din si Ares, wala nang iba. Ngayon, dahan-dahan kayo kumain, dahan-dahan. Hindi ko ibibigay yon. Ilagay na rin natin ang huling kahon, kuya. Ayos ba? Nilagay din natin ang isang kahon nito sa kaldero. Para sa kabutihan ng mga anak natin. Mga bata, maktipon-tipon kayo. Halika. Halika. Ngayon, umiko tayo ng ganito. Sa totoo lang, may mga nagsasabi na, bakit mo binibigyan ng hilaw? Sa totoo lang mga kaibigan, mas masustansya ang pagbibigay ng hilaw sa mga aso. Pero dapat sariwa ang karne. Dahil aso sila, likas na mga hayop silang kumakain ng patay. Karaniwan, kumakain sila ng hilaw, nangangaso at kumakain. Gets nyo? Tingnan mo, ang hilaw na pagkain ay sobrang nakakabuti sa aso namin. Kumikinang ang balahibo at maganda ang katawan nila. Kailangan mo lang silang bigyan ng regular na gamot laban sa mga internal na parasite 1 beses sa 1 buwan. Binibigyan ko silang lahat. Kailangan mo ibigay ng regular. Sandali, Jeggy. Huwag kang matake sa kahit sino. Sandali lang. Huwag kang magmadali, anak. Halika, dito kuya, dito tayo. Simulan natin kay Ares. Halika. Lapit. Maktipon-tipon kayo. Ngayon, naamoy na ng mga anak ang amoy. Nagsimimula na silang mabaliw. Ares, Itay, tigil, halika, Ares. Teka, ilalagay muna kita sa kulungan mo, anak. Sige, kainin mo na. Linda, halika dito, ganda. Talhim, anak. Huwag niyong idamay si Linda. Caramel, kunin mo. Ilagay natin ito sa bakuran ng kaunti. Kainin mo, Caramel, anak, huwag mong ibigay sa iba, kainin mo. Tyson, kunin mo! Hindi pa nagugutom si Tyson Baba, naghihintay siya ng gabi. Hindi pa siya nagugutom. Anak, halika kayo dito, huwag ninyong habulin ng mga manok. Ngayon, anak, kunin mo ito. Ibibigay ko muna ito kay Skay. Bago pa sila umatake, bilisan natin. Tigil. Si Sky ay atake na ngayon dahil may pagkain sa harap niya. Hindi, huwag kayong lumapit, huwag na huwag. Walang away. Sky baba, dalhin mo. Sige, nalagyan na natin si Sky. Kumakain siya ng caramel. Pumipiglas na ang kaldero natin. Marami tayong karne ngayon, kuya, marami. Busog na mga bata, kakain ka rin ba, Rocky? Si Rocky hindi rin marunong kumain. Dahan-dahan lang siyang kumakain. Apollo!
Tyson, bakit hindi mo yun kinain? Ha? Hindi ka ba nagugutom? Ibigay na natin kay Apollo, Papa. Teka, Rocky. Hindi si Rocky ang umatake, si Asia pala. Talagang gura si Asia. Talagang gura, oh. Tigil, Apollo. Halika, anak ko. Halika, prinsipe. Ipasok ko muna siya kay Medusa natin, ibigay yung huli. Ngayon, kung lalapit sa atin ang mga anak niya, o kung ano man, kapag kumakain sila, umaatake sila. Tingnan mo, lahat sila ay kumakain sa isang tabi, hayaan mo silang kumain. Sana maging lunas ito sa mga anak ko, maging lunas. Si Tyson, Papa, ay nagsimula ng maghukay, si Rocky naman ay kumuha rin ng isa, ayos na. Ngayon naman, magsimula tayo mula sa silid paanakan. Ay wala pala, o dito na lang tayo magsimula, halika. Huwag makialam. Huwag tayo lumihis sa tamang daan. Halika, Sofia. Reyna, nagugutom ka na ba, anak? Tingnan mo, ang pinakamagandang bahagi ng batong ito ay makapal din, di ba? Ilalagay ko lang ng madali ang manok sa ibabaw nito. Hindi dumikit ang bato. Kung maliit ang bato, didikit ang mga karne. Ano manyer? Kailangan mong ipasok at ibigay isa-isa. Anong nangyayari ngayon? Nagkakaroon ng trabaho. Ibig sabihin, kailangan din natin isipin ang sarili natin kapag may ginagawa tayo. Naintindihan mo ba? Isipin din natin ang sarili natin. Hindi didikit sa kanya ang batong yun, kaya makakakain siya ng maayos na yun. Makakakain siya ng maayos. Maglagay pa tayo ng isa pa. Sandali lang mga bata. Galit na si Reyna, kuya. Bella! 2, 4, 6, 7, 8. Sige. Ganito, umaabot ito sa 2 kilo mga kaibigan. Tingnan natin kung ilan. Jesur pa siya. Kumain ka na ba? Jesur, kunin mo. Jesur, kunin mo anak. Jesur, halika. Jesur. Palang walang gana si Jesur, kuya. Tabi ka muna dyan. Tingnan ko si Asie. Sandali lang. Nakikita mo ba si Rocky? Rocky. Maras pa siya. Ibigay din natin kay Maras. 3, 4, 5, 6, 7. Sige. Maras. Teka lang anak, tingnan natin. Umaris ka diyan. Dalhin mo anak. Sana nawa ay magdulot ng kagalingan. Mahal ko anak. Mga binata, sandali lang. Ilang kayo dyan? 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Halika. Hintayin mo, Tyson. Doon ka kumain. Hintayin mo. Halika. May sapat para sa inyong lahat. Huwag magaway. Kumain ng maayos. Hayaan mo rin silang maliban doon. Ayos ba? Linda! Linda, halika dito, ganda. O Linda, may nahanap akong maliit na piraso para sa'yo. Kainin mo ng maayos. Huwag mo hayaang maagaw yan ng iba. Kainin mo yan, anak. Kainin mo yan, anak ha. Kanina, parang atake si Linda. Si Linda, baliw na si Linda, nagsimula na magpakita ng pangil. Sitir, sandali lang kay Sitir. Iabot natin mula sa malayo para hindi siya lapitan ng mga anak niya. Ano yun? Hindi, Rocky. Shh, hindi. Sandali lang. Ay, Rocky, tangga ka pa talaga. Halos makakat ni Tyson. Tingnan mo. Hindi. Sinugod mo pa si Tyson. Saan mo nakuha ang tapang mo? Siraulo talaga si Rocky. Halika, Sitir. Sige na anak, dalhin mo na. Tingnan mo yung baliw. Akala niya kaya niyang bagbagin si Tyson. Nora, halika. Nora, halika anak. Nora. Hindi siya kumakain dahil busog na siya. Dahil busog na siya. Tingnan mo do. Si anak, kalma ka lang. Ngayon, idagdag natin si Asia at si Escobar. Asia! Zeyna, bakit mo itinapon ang tubig mo, Zeyna? Paparating na si Asia, anak. Esko! Sa next video, ilalabas ko si Asia sa hardin. Teka, tingnan mo, nabaliw na kay Asia. Asia, ayan, itinapon mo na ron, anak. Sarap niyan para sa anak kong babae. Mashallah sa anak kong babae, mashallah sa anak kong babae. Sana gumaling ang anak kong matapang na babae. Leon ne, Anadolu. Sarap diyan para sa matapang kong anak. Ngayon, Zeyna. Nagugutom ka na ba, anak? Isa, tatlo.
Buntis na ngayon si Zayna. Leto ginagawa ko mga kaibigan, binibigyan ko rin siya ng nilutong pagkain na may sabaw para magkagatas siya. Gets? Binibigyan ko siya ng sabaw at iniiwasang pakainin ng matigas. Dapat mas masabaw ang pagkain ng inang aso para mapuno ng gatas sa mga dede niya. Kaya binibigyan ko siya ng maraming masabaw na pagkain para dumami ang gatas niya. Hector, Papa. Dalhin mo, batang matapang. Alex, halika. Halika, Alex. Halika, halika. Halika, halika, halika. Halika, anak. Shh, huwag kayo mag-away. Sige na. Carlos, tingnan mo mga bata. Nag-aaway sila sa tabi ng mga manok. Shh! Halika dito. Halika, halika. Hoy! Alam mo, itong mga batang to pare, talagang walang hiya eh. Shh! Huwag kayong mag-away ah. Yung maliit na bata ang binubugbog. Binitawan niya siya, tapos umaatake ulit. Pare, ang titindi ng mga batang to. Ang dami nilang nag-aaway, kaya nainis na rin ako. Bakit? Kailangan mo silang bantayan at alagaan lagi. Manasira ulo talaga kuya, hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang mga tuta na to. Matitindi sila, hindi basta-basta. Carlos! Nagutom ka na ba, Pasha? Carlos, halika dito, punuin natin ito. Carlos, parang walang gana kumain ng tropa. Hindi ko napuno likod dito kasi hindi siya ganun kumain, tol. Kahapon, binigyan ko pa siya ng kalderong pagkain na niluto ko para sa mga anak-anakan. Sige mga bata, hindi pa rin niya kinain. Sa totoo lang, hindi talaga niya kinain mga kaibigan. Tigil! Mga bata, anong ginagawa nyo? Lahat silang tatlo ay lumabas, tingnan mo. Sige, sige, walang manok para sa inyo, pagkain lang para sa inyo. Tigil! Halika, halika, halika. Halika anak, halika, iya, halika, pumasok ka rin sa loob. Anak, pakikuha yung tinapon ko dito, ganda, alang-alang sa Diyos naman. Halika. Sige anak, kunin at kainin mo. Mayroon lang sumobra, kaya binibigyan namin sila ng pagkain mga kaibigan, binibigyan namin sila ng pagkain. Ngayon, itinapon ko yon kasi nataka mong mga hayop. Hindi namin binibigyan sila ng manok. Halika! Ngayon, lalabas na silang lahat. Halika, 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 kunin mo. Kunin mo, anak, kunin mo, anak, kunin mo, anak, kunin mo. Halika, halika, halika. Halika, Pasha. Tapon natin ang ganito. Wala na namang lumabas dito, tingnan mo. Ayan, may isa na lumabas. Kainin mo yan, anak. Binibigay ko lang yan para makatikim ng matamis sa mga hayop. Kung hindi, hindi ko ibibigay. Teka, Rocky. May isa tayong babae dito ngayon, di ba? Kasama niya si Jesus. Dagdagan natin ito ng isa, hindi naman tayo nabibigay ng sobra. Ay, may isang nakatakas pala rito, tingnan mo. Tumalon siya mula kulungan. Sana hindi makaaway si Ulan sa iba. Anak, may isang tumalon mula sa kulungan. Hindi, Nora, hey! Halika dito, halika. Seryoso, may tumalon talaga, naglalakad siya doon. Hindi ako lalapit sa kanya ngayon. Baka matrigger mga aso at umatake, tol. May isa nang nakatakas, tingnan mo. Eh, anong gagawin natin kung ganun? Hindi pwede na basta na lang siyang tatakas. Talagang mapapahamak tayo nito. Keo! Kumusta, ganda? Keo, kailangan din nating lagyan ng karton dyan, anak. Sandali, Keo. Kukuha lang ako. Ibibigay ko sa'yo sa loob sa kwarto mo, anak. Kunin mo at kainin ng maayos para hindi madumihan. Cindy, mamaya ko na lang ibibigay sa kwarto mo. Dapat pa kami maglagay ng bato dito. Malinis sana yon, kaso hindi nakapasok ang bako, kaya naiwan. Dapat ilalagay din namin doon gamit ang kariton, pero hindi rin namin nagawa mga kaibigan, kaya naiwan na lang talaga. Romeo! Ayun, ngayon madali ko nang may lalagay ang karne doon sa kanila. Romeo, kunin mo nga, Pasha! Dahil bato yan, hindi dumikit ang karne. Teka, Leo, ano na naman ang nangyari? Oy! Hey! Shh! Halika, 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 halika. Halika, anak. Kuya, palaging may mga aso na gumugulo dito eh. Kunin mo, Leo. Leo, kunin mo anak, dalhin mo. Kumain kayo na maayos, huwag mag-away. Sige, sapat na yan para sa kanila. Mazlum, Papa. Nasaan ang aking matapang na anak na si Mazlum? Dalhin mo anak, sige nga. Magaling ka.
Sige, Osil. Yung dinuluto sa kaldero ay sasama rin sa iba, mga kaibigan. Hintayin lang maluto. Sige, anak. Osil. Maganda, sandali, huwag kang sumugod sa kahit sino. Ayos. Kumain ka ng maayos, halika na. Sige. 6. 7. Sige. Iba ang sukat ng aso ayon sa timbang nila, kuya. Hindi ko binibigyan ng parehong pagkain ng lahat ng aso. Alam mo ba ang mangyayari kapag ganon? Ikaw ang manok! Oy! Psst! Ano nangyayari dyan? Bakit inatagyan ni Karamel si Destan? Destan, halika. Tingnan mo, babalaan ko kayo dyan. Wala, ayan mo mabusog ang aso. Baka mabusog at matitibi siya kung bibigyan ng sobrang manok, kawawa naman. Hindi siya makadumi, kaya kailangan dalhin sa veterinaryo at lagyan ng labatiba. Baka hindi mo na kayanin, Diyos na lang ang bahala. Baka mawala pang hayop. Kaya huwag mong bigyan ng maraming manok. May tamang sukat para sa bawat isa. Mga sanggol, 5 kayo. Bibigyan namin kayo ng tigli 5. Isa, 2. 3, 5. Nabo, mag-ingat kayo. Isa lang bawat isa sa kanila. Dapat tama lang ang sukat ng aso, para sumobra, magbabara. Alam mo rin naman na pwede ko lagyan ng 2 o 3 kilo sa harap nila. Pero hindi, kapag nagutom sila, kakain sila. Hindi ito katulad ng tuyong pagkain ng aso. Kapag sumobra ang bigay mo, magtatae sila, kuya. Kaya maging maingat talaga. Halika, ayusin natin kay Medusa. Kailangan ko nang pumasok sa delivery room. Sandali lang, mga bata. Kumain na ba kayo? Linda, may maliit ba para kay Linda dyan? Linda. Anak, wala nang maliit para sa'yo. Ay, nandito na isa sa sahig. 2 na yan, kainin mo na yan, anak. Bakit hindi nyo kinakain? Nakalat na sa sahig. Gagawin din natin yan kay Linda. Niluluto pa, mga kaibigan. Dagdagan pa natin para sa kanila. Ginagawa ko yung kaldero para hindi masyadong hilaw ang ipakain sa mga tuta. Hindi mo pwedeng bigyan ng masyadong hilaw ang mga anak. Kailangan lutuin mo. Para sigurado, gawin mo na lang ng tama. Dahil malamig, nakakatulong ang taba at sabaw para uminit ang mga hayop. Gusto ko sanang gawin ito araw-araw para sa lahat. Pero sobrang dami ng trabaho kapag ganun. Linisin, ilakad, ipasyal at pakainin ng mga aso. Kapag sinabi mo asikasuhin mo pa ang sarili mong mga gawain, hindi mo na talaga alam kung paano mo matatapos lahat. Ano, paano mo nailabos ang paleta? Aba, may karne ba? Dalhin na natin to kay Medusa. 4, 5, 6, 7, ayos na. Teka, hindi si Karam. Karam hindi. Medusa, sabi mong ipasok kita sa loob. Pumasok ka na. Hindi Rocky, huwag kang lumapit. Rocky, masyado kang mausisa. Tingnan mo, hindi maganda ang pagiging mausisa. Halika dito. Sige. Sutlats, kumain ka na ba? Sarap yan para sa anak kong babae. Kumain na sila, laging malayo. Sandali, tinititigan ako ni Linda. Basakan ko nga siya ng isa. Cesur, sayo ko sana ibigay. Linda, dalhin mo to. Cesur. Cesur, kunin mo pa siya. Cesur, kunin mo anak. Tingnan mo, huwag mo hayaan kunin ng iba. Kunin mo, Cesur. Cesur, huwag kang mahiya anak. Kunin mo Karam, ikaw ang kumain. Sige, kapag nailagay na natin siya sa espesyal niyang kulungan, kailangan na natin siyang pakainin. Kung hindi pwede, natatakot siya sa iba. Kaya hindi siya lumalapit, mga kaibigan. Ngayon, alika kayo at tingnan natin. Magtipon-tipon kayo, mga kabataan, magtipon. Busog na ba kayo? Tingnan natin. Sana maging lunas ito sa mga baby ko. Titingnan ko pa yung isang aso, nasaan na kayo yun? Yung asong tumagas. Marla, halika, hindi ka pa kumakain. Marla, kunin mo anak. Dalhin mo yan, tingnan natin. Bagay yan sana kung babae. Magara. Wala ka nang tinirang magarang karne, ha? Talagang wala ka nang tinirang karne, anak. Buti na lang may natirang karne sa isang kaldero. Ihahalo ko na lang yung dito at ibibigay. Ano pa nga ba magagawa natin? Halika rito, punta tayo sa kaldero. Luto na mapagkain natin. Kamusta na ito? Ayun, ganito lang talaga ang araw-araw naming routine, mga kaibigan. Anong gagawin mo? Madali bang mag-alaga ng ganito karaming buhay? Sobrang hirap talaga. Nakakapapagod talaga ito, financial man o emosyonal. Alam mo, walang bakasyon. Walang lakad o pupuntahan. Kahit may lamay ka, hindi mo mapupuntahan ang sarili mong lamay. Kanino mo iiwan?
Parang nakakulong talaga tayo dito, kuya, pero anong magagawa natin? Lahat ng mga anak natin naghihintay sa atin. Anong magagawa natin, di ba? Lagi ko sinasabi, kung di mo mahal, di mo kakayanin ang hirap ng trabahong ito. Totoo talaga. Mahal ko talaga. Inialay ko ng sarili ko dito. Minsan tinatanong niyo kung napapagod o gusto ko sumuko. Oo, minsan nangyayari. Hindi na kailangan magsinungaling, sabi nga ni Miss Lumbaba, nabubuhay ang tao ayon sa kapalaran. Kung ano ang mapunta, yun ang tadhana. Ganon din kami, patuloy lang at hindi sumusuko. Sige, lumabas na kayo mga bata. Halika, halika, halika. Walang sino man ang papasok sa loob. Mga bata, kumain na ba kayo ng pagkain ninyo? Ha? Busog na kayo ha? Sandali, wag hawakan yan. Kukuha ko ng pagkain sa kaldero. O, eto na naman siya. Kaninang-kanina lang pinakain ko rin ng mga kambing. Kumakain din sila ng pagkain nila. Salamat sa Diyos. Alak, bakit nang kalat kayo dito? Ginawa ninyong basura ang buong lugar. Caramel, lumabas ka nga. Ngayon, kuya, patayin muna natin ang kalan natin. Ayos pa? Sapat na ang luto at kulo nito. Sa ngayon, hindi kaya ng pera ang gasol, hindi tulad ng tubig o kahoy. Tingnan natin ang resulta. Bismillahirrahmanirrahim. Mainit din pala ang takip. Aba. Ang ganda ng paglabas ng katas niya. Hintayin nating mawala ang singaw. Ipapakita ko sa inyo ngayon. Panurin ninyo. Nakikita mo ba yung mga chop na yan? Ang ganda ng pagkakaluto niyan, ano? Salamat sa Diyos. Sana ito ay maging lunas sa ating mga anak. Tingnan mo naman, ang ganda nito, oh. Masyaallah, masyaallah. Ngayon, kuya, ilalabas natin ito. Ayos ba? Halika kayo, sandali bonjuk. Huwag mong kainin yan. Mabigat na nga, mainit pa. Mapapasok kaya tayo. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Ana, huwag kainin ng zipper, iluwa mo at lumayo. Lumayo ka. Lumabas ka muna, anak. Ilalabas natin ang pagkain natin para lumamig. Ngayon, kuna mo. Grabe, punong-puno ng karne. Puro karne talaga. Nakikita mo ba yan? Punong-puno ng karne. Binuksan nyo na naman ang pinto. Ay! O, Nora, tingnan mo. Anak, ikukulong na kita, ha? Ibigay mo. Halika, Nora. Binubuksan mo ang pinto, Nora. Pinapapasok din yung iba. Halika. Lumabas ka nga dyan. Dumang ka. Hindi naman problema kung papasok sila, pero yung iba, inaaway nila ang mga manok. Teka lang, walang yega. Kaya nga pinapahirapan niya ako. Sige mga kaibigan, na yung araw na ito, naisipan ko mag-record ng video habang naghahanda ako ng handaan para sa mga anak ko. Salamat sa Diyos, napakain na natin na mabuti ang mga anak natin. Abutin ng 1, 2, 3 oras bago ito lumamig. Pagkatapos lumamig, paghahaluin natin ito ngayon sa tuyong pagkain at ipakakain sa mga anak natin. Nakikita mo ba yan? Nawaing magdulot ito ng kagalingan sa ating mga anak. Tulad ng sabi ko, Instagram ko ay Tayfan Demercy TV. Pwede niyo akong kontakin para sa handaan. Mahal ko kayong lahat. Teka lang, anak. Huwag ninyong kalimutan i-like ang video at mag-subscribe. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam. Mag-ingat kayo mga kaibigan ko.